Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. Empress. You're attractive, brave, pero hindi nakaka-intimidate kasi Empress, balance and poise, no? And you're good looking, and parang ano sa'yo na yung lahat, no? Combination of 4 queens ang Empress. A marriage material, o pwede ding buntis ka kung babae ka. Nine of Cups in reverse. So, merong gustong-gusto ka na maaaring ini-wish ka na mag-overthink, no? Kasi this is wish, yung Nine of Cups. Hindi siya nag-grant, hindi nangyari yung gusto nila mag-overthink ka o yung gusto ng nag-wish o nag-il-wish na mag-overthink ka, na isipin mo yung gusto, na isipin mo like mag-overthink ka o maka-experience ka ng anxiety na ma-depress ka, yung mga ganun ba, no? Parang may inil-wish na yun related sa yung mag-overthink ka ng maka-experience ka ng anxiety ba. So yan, when said you are attractive, na blooming, and you're in your own power right now. You're charming. Mas larang maingit yan sa'yo, okay? Charming ka. Kahit hindi mo painggitin ang tao, inggitiro ay talagang maingit talaga. Gagawa pa ng deceit, di ba? So, snake. Oh, parang yan ay snake, no? Ikaw itong yellow mongoose na alam nyo ba yung yellow mongoose, yan ang pumapatay o tagapatay ng mga cobra, ahas. Rider. Magiging enjoyable yung buhay mo. Ma-enjoy mo yung buhay mo. Umpisa na ma-enjoy mo yung buhay. Na you will love life, no? There's heart here. And may masaya yung buhay mo. Umuhay ka ng wish mong buhay, gusto mong buhay, na ma-enjoy mo yung buhay ba, na masaya ka. And possible with the rider din dito, may paparating sa'yo, no? Na parang nagmamadali ba? Merong offer dito na relationship eh. Ace of Hearts, so a new relationship, and merong rabbit din dito, merong daga, ay parang ano to eh, squirrel, no? So related sa mga family ng daga ba, mga ganon. Mouse o mice. Ito yung offer na sa'yo eh, nitong kumbaga yan ang gusto niyo maging buhay ninyo, offer niyo maging buhay ninyo, no? You will live in a place na parang simple lang, siguro sa mga malapit sa farm, ang bahay na yan, kaya may mga daga dyan. Peaceful, kasi may mga puno sa paligid, doon yung erase ang inyong maging anak, gano'n. Doon ka niya, or kahit hindi sa parang ituring ka niya na parang anak, kundi maaaring mag-anak kayong dalawa. Yan ang goal niya, yan ang gusto niya, magkaanak kayo. At ingatan ka niya, no? Pahalagahan, yung at home kayo, at
Kunwari ikaw to, siya to. Mamahalin ka niya. Maging responsible siya na partner sa'yo. Ganon. Babantayan ka niya. Ingatan ka niya. Yan ang gusto niya, yung magsama kayo sa isang bahay. Siya yung parang protector mo. At yung mamuhay kayo ng tahimik ang buhay ninyo. Peaceful ba? At stable yung isipan ninyo. Panatag yung isipan ninyo. Na may peace of mind. Yung ganon. And yung mahimbing yung tulog ninyo paggabi. Yung ganyan. Talagang maging caring, loving, affectionate sa'yo. Maging responsible na partner yan sa'yo. At maging courageous to. And brave as well. Matapang na protektahan ka. So the Knight of Swords. Para yung kaaway ay maging unstable, hindi na pang-atake, hindi na makapang-harm, hindi na makapang-mistake, hindi na makapang-restrict, parang katulad nitong mga ganyan. Hindi ka na magpatenga, hindi na kayo magpatenga, hindi na kayo yung parang mapaantay, no? At para maging clouded ang judgment ng kaaway. Kailangan pa ba yun? Para hindi na makapambuhos ng negativity o parang tuloy-tuloy yung labas ng tubig sa cup. So para hindi makapambuhos ng negativity yung gumagawa ng spiritual attack ba, ganun. Para hindi na sila makapang-atake. At para makapag-date na kayong dalawa, or para yung mga sinesend nila sa inyo, para nade-date kasi dito, para yung mga sinesend nila sa inyo na mga spiritual manipulations, spells, orasyon, hindi na makapang-manipula, hindi na tatalab. Yung mga atake. And then, para hindi ka na ma-stagnant, hindi na ma-stagnant yung connection nyo, para hindi na kayo ma-stagnant ng person, o para makapag-take na ng action, para magawa na ng move, para malaya na ninyong gawin o i-pursue yung goals ninyo, no? Para may gusto ninyong gawin. Para yung isipan ninyo ay hindi manipulated, protected ng blood of Christ kayo, na hindi na ma-unite sa inyo yung mga spells, conjuration, mga bulong-bulong, mga ganun, mga yung sinisend na paniwalain kayo, na kumbinsin kayo na ganito, ganyan, mga deceit nila ba, no? And witchcraft. Para yung
kung ano nasa isipan ninyo, kumaga yun talaga yung nasa isipan ninyo, hindi yun galing sa labas, hindi yun galing sa ibang tao, hindi yun galing sa mga spells o conjuration o kung ano man yung mga deceit na yan. At para yung mga sinisent nila sa inyo hindi mag-travel papunta sa inyo katulad dito. Yan. At hindi kayo ma-destroy. Meron kasi mga ganun na instead buhay nila, tupagin nila buhay ng iba. Gusto na kontrolin, gawa ng deceit, gawa ng orasyon, yung pala pa sila masama, yung pala yung biktima lang pala. No? Yung may mga ganyan. Three of Pentacles, Ace of Swords. At magkaroon na ng collaboration sa inyong person mo at magtagumpay na makapag-umpisa na kayo na makapag-usap o magkaroon ng collaboration o pagtutulungan para magkaroon na ng balance, justice o kasal na daw yan, bubuo na kayo ng pamilya nyo, no? Para magtagumpay na makapag-umpisa kayo na bubuo na kayo ng pamilya nyo, no? Ikasal kayong dalawa, kahit anong pa situation nyo ngayon, kahit gaano ka difficult or hirap. Okay? So, yan. Three of Cups. May third party na mamamatay. Third party. Yung ginagawa daw kasi itong deceit sa destiny nyo, sa inyong dalawa na itong person na to, ang third party. No? Yun ang mamamatay daw. Kaya, namamatay siya kasi gumagawa siya ng deceit. Deceit. Kasi lumabas yung deceit dito. May ginagawa siyang deceit. Hindi niya pinapagawa yung witchcraft eh. May ginagawa siyang deceit. I don't know anong deceit. Nabinta siya ng kaluluwa niya sa devil. Hindi niya pinapagawa siya mismo kasi nabenta siya ng kaluluwa niya sa devil. Humiling siya sa devil. Kung hilingin niya sa devil, binibigay ng devil kasi nakuha na ng devil ang kaluluwa niya. Pero yung pag mga ganon, pupunta na yun sa impyerno ang kaluluwa niya afterlife kasi bininta niya yung kaluluwa niya sa devil. Tingnan niyo si Katy Perry. Tingnan niyo pinagagawa niya kasi nabintayan siya ng kaluluwa niya sa devil. Hindi naman sa ko example lang yan. No? Inamin niya din naman. No? Para sumikat daw siya at yumaman. Basta para gusto niya talaga sumikat. Yun. Yung iba para sumikat at yumaman. Siya talaga gusto niya sumikat. Para ma-recognize siya, para sumikat siya. Inamin niya yan. Sa YouTube yan eh. Siya talaga nagsabi na bininta niya sa devil kaluluwa niya. Tingnan niyo yung pinagagawa niya. Di ba? Yung mga damit niya, pawadubad, mga ganun. Kasi yun ang mission niya kay Satanas eh. Bininta niya kasing kaluluwa niya kay Satanas, sa devil. Yun ang mission niya. Yun ang ginagawa niya. No? Para maging parang bad influence. Tingnan yung mga singer na pabadubad na parang kita na yung pikpik, yung hiwa ng pikpik nila, ano, puki nila ba, na halos nakabrat panty na. Yan mga example ng mga binta ng kaluluwa ng devil. Para lang sumikat sila. Bakit? Mission nga nila yan kay Satanas, guys. Yan ang mga may mission kay Satanas, maliban sa mga gumagawa ng witchcraft. Yan ay, actually, witchcraft nila ginawa nila para mabinta sila ng kaluluwa nila. Pero, yan ang example. Yan ang mission nila. Kasi kung may takot sila sa Diyos, hindi sila magbadubad eh. Pwede naman silang kumanta na hindi nakapantit bra, hindi masagwa tingnan, di ba? Ay, hindi kita yung hiwa ng puki nila. Mission nila kay Satanas yan. Ipakita yung katawan nila, yung mga
private parts nila. So, yan. Akala ng iba, yung mga mayayaman, sikat, akala nila, Diyos ang nag-bless sa mga yan. Di dapat nung buhay si Jesus Christ, mayaman si Jesus Christ, no? Ay anak siya ng God. Hindi Hindi mayaman si Jesus Christ nung tao pa siya. Nung tao pa siya. Hindi lahat ng yaman ay galing sa Diyos. Mayroong mga karamihan pa, yung mga napakayaman at sikat, galing sa fallen angels, so evil forces ang kanilang mga kayamanan. Katulad niya, ang benta ng kaluluwa nila, di ba? Pinasikat, pinayaman sila. Yung mga gumawa niyan. Pero na din yun. Pero hindi naman lahat ay galing sa devil ang yung pera o yaman na meron yung iba. Yung iba ay galing din talaga sa Diyos na binless lang sila. Pinagpala kasi nagsikap naman sila. Diba? Pinagtrabahoan naman nila. Mga ganun. At dahil obedient sila sa Diyos. O diba? Son, may magtatagumpay, maging positive na. Upright. Let's see. Parang palang upright pa yun. And reverse to. And reverse. May magsasucceed, baka maging successful ka na, magtatagumpay ka na, maging positive, maging masiyahin, maging bold and daring. Kasi may ma-separate siya. Itong nag-fail na, hindi naging victorious na devil. Yan ang ma-separate siya. Lumabas na po kanina yung devil. Sa clarification pa lang kanina. Yan na-separate yun sa'yo. Yan ang inaataka ng devil. Kasi di ba mo nagbenta yun ng kaluluwa sa devil? Itong third party. Yan. Ma-separate na sa'yo ngayon yung devil. Pinatake ka sa devil. Okay? Ikaw ang victim dyan. Pero ito nagbenta ng kaluluwa sa devil, wala na yung pag-asa na masave ka. Dahil bininta niya na yung kaluluwa niya sa devil, automatic yan, panamatayan siya, maimpyerno yan siya. No? At tingnan nyo, pinapaatake ka sa devil. No? Pinapaatake ka sa devil na pinagbenta niya ng kaluluwa niya. Halbahe. Ito na maging buhay mo, maging masaya na yung buhay mo, no? Maging masaya na yung pamilya mo, o buuin mong pamilya, maging stable and secured kasi wala number 4 here, you will build a happy family, no? Colorful, mas masiyahin, may masiyahin ka na, and the thinking woman, mapaisip ka na lang na ito the thinking woman. Ito yung naiinggit sa'yo.
Naiinggit to sa'yo. Naisip niya na masaya yung pamilya mo o maging masaya ang buhay mo. Pag nag-take ng action, pag nagtagumpay ito si The Thinking Man, no? Ito yung gusto mag-take na action. Pag nag-take na action to sa'yo, niisip niya, nainggit siya. Kampo ng kadiliman to, inggitira. Yan ang mga hinahatula ng God, no? May ginagawa itong deceit, mga ganyan. Kaya daw, kailangan niya daw gumawa ng deceit o witchcraft o mabenta daw siya ng kaluluwa niya. Kaya gusto niyang pigilan, nainggit siya. May mga ganun. Nainggit siya. Tingin niya. Sa ginagawa niya na yan, masave kaluluwa niya. Yan, driven na inggit, Envious. Inggitira. Diba yan ang root of all evil? Good luck sa kanilang kaluluwa, sa mga ganyan. Alam nila ang pinagbabawal ng God yan. Kahit yung makaramdam ka ng inggit, tapos nila, tinatolerate nila yung ganyan. Tapos gagawa pa ng deceit. Witchcraft, deceit. Deceit pa rin yan. Gagawa sila ng evil kasi nainggit. Ay ba, napaka-injustice. The Thinking Man. Kapag nagtagumpay na nang makapag-take ng action to, siguro binayin niya na restrict na tong person mo, ay bubuo kayo ng masayang pamilya ng person mo na yan. So, ito na lamang for collective reading.